Arestado po ang lalaking itinuturong na maril sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Kinilala po ang suspect na si alias Mel, isang tauhan daw ng NBI. Hindi daw empleyado ng NBI si Mel at mga agents lamang daw ng NBI ang nagbibigay ng allowance at pera sa kanya kapag isinasama ito sa mga operasyon. Nasa 5 taon na daw nagtatrabaho para sa NBI si Mel. Pero isa lamang daw itong volunteer at nagsisilbing striker o kaya'y utusan ng mga agent at asset sa mga operasyon. Ayon po sa misis ni Mel, nagmaneho lang ng sasakyan at naghatid ng gamit ang asawa sa GSIS building noong gabing iyon. Sabi naman ng PNP, nahuli sa ikalawang palapag ng gusali si Mel. Isinailalim na siya sa paraffin test para makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Sa ngayon po'y nahaharap sa patong-patong na reklamo si Mel. Ayon sa palasyo, ang Senate Sergeant at Arms ang unang nagpaputok sa gulo nitong Miyerkules sa Senado. Pakinggan po natin ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa gitna naman ng lockdown at putukan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi, kanya-kanyang live stream ang mga senador mula sa mayorya. Kabilang dyan mismo si Senate President Alan Peter Cayetano na sa social media idinaan ang pag-a-update sa publiko. Si Senator Bongo naman humingi po ng dasal sa publiko. Sa paghupa ng gulo, nagpost din siya ng larawan kasama ang iba pang majority senators at sinabing ligtas silang lahat. Si Senator Pia Cayetano pumalag sa mga nagsasabing scripted lang daw ang barilan sa Senado. Ang mga senador naman sa minorya wala sa Senado nang magkaputukan. Sa isang panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinabi niyang may caucus dapat ang lahat ng senador para pag-usapan ng bagong committee assignments. Pero bigla silang inabisuhan ni Senate President Cayetano na pang-mayorya na lang daw ang kasama sa pagpupulong. Kaya napaaga ng uwi ang minority senators. Si Senator Risa Ontiveros nga nagpunta agad ng probinsya para sa isang scheduled conference. Huwag naman daw sanang gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado. Ang dagdag pa po ni Ontiveros, isa lang ang dahilan kaya iniintriga ang pag-uwi ng mga minority senators. Ang lahat ng ito para sa isang tao na ayaw daw harapin ng batas. Si Senator Kiko Pangilinan may isa pa daw meeting kaya umalis din kaagad. Pinabulaanan din niya mga chismis na alam daw ng minorya na magkakagulo sa Senado. Bumuelta naman si Senator Sherwin Gatchalian at sinasabing ang nangyaring pamamaril ay pagpapakita ng kawalan ng respeto at pag-atake sa rule of law ng bansa. Hindi naman maiwasang mabahala ni Senator Bam Aquino dahil sa nangyari. Para naman po kay Senator Ping Lacson, he who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Quote unquote. Sa iba pang balita mga kapatid, ipinaliwanag ni Dean Mel Santamaria ang kahulugan ng hindi paglalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa para pigilan po ang pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Giit nga po ni Santamaria, hindi nakita ng SC ang urgency na maglabas agad ng TRO. Posible rin daw na wala pang nakikitang paglabag ang Korte Suprema sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Maaari rin daw na walang nakita ang Korte na irretrievable damage o hindi na maibabalik na pinsala sa panig ng petitioners na si De La Rosa kung sakaling siya ay mahuli. Pinagkokomento ng Korte ang respondent sa petisyon sa loob po ng 3 araw mula nang matanggap nila ang resolusyon. Pakinggan po natin ang naging paliwanag, klarong-klaro ni Attorney Dean Mel Santamaria. Ang inuutos lamang, gumawa kayo ng sagot. Katapos niyang gumawa ng sagot, yung kabila naman sumagot ka. Tapos na. Pero wala itong inuutos na tumigil kayo, mag-status ante kayo.
So ano ang ibig sabihin nun? Technically, pwedeng hulihin si Senator Bato. Wala silang lalabagin na kautusan ng Korte Suprema. Yan nga po mga kapatid ang naging pahayag at paliwanag ni Attorney Dean Mel Santamaria. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.